Hello, hello mga kabonita. Another day, another cleaning. And nandito po kami sa Rosario, Cavite. Binaha po itong lugar nila, ma'am, sir. So, kailangan po namin talaga na ma-disinfect and ma-deep clean yung kanilang mga gamit. So, ayan po, makikita nyo po na meron pang mga basa-basa sa flooring ng aming client papunta sa kanilang bahay. And ito po yung before. So, pagdating po namin, ayan, hindi na po nakapag-face mat as nakapag-hairnet ang aming mga Bonitas Angels. So sobrang excited po nila, nakalimutan po nila ang aking mga protocols bago maglinis. So yan po makikita niyo po sa video or kung makikita niyo po may mga molds po yung kanilang sofa. And dilabas po muna namin para po makapaglinis po ng maayos ang aming mga angels. So nabasa po yung mga ilalim ng kanilang sofa. So hanggang dun daw po, dun sa first step ng kanilang stairs, meron pong baha. Usong-uso na naman po yung mga molds after magkaroon ng bagyo. So, syempre, ilang araw ba naman merong bagyo, nag-uulan, tapos walang araw. So, talagang merong magkakaroon ng molds yung mga bahay. Kaya mas maganda na, yun nga, malinisan agad. Kahit hindi naman po binha. So, basta mga gantong panahon na kulob yung bahay, mas maganda na ma-disinfect po natin. So, yun nga po pala, since may home improvement din po kami, pinasabay na po ni Sir pag-check ng kanilang roof at saka ng ceiling, yung gagawin po sa kanilang bahay para po makapag-coat po kami. Tawag ito, ay makapal naman yung yero niya. Ang problema, pinakalawang. Kalawang. Tapos yung dating pintura, natutuklap na. Yung dito, sir, barado dyan, yung tubo na yan. Okay. Kaya lumilik Yan, parang may plastic dyan, tapos dito may mga damit dito na. So yun nga, mabuti na nakasama namin ang aming foreman. So chinek niya. So makakapag-coat kami ng maayos sa aming client. So buti na lang first floor lang po yung bahay. So madali naman siyang akyatin. And yun nga, nabigyan naman po ng diagnosis and yun inspection para po magawa po namin yung kanilang roof. Kasi masisira po yung bahay. Tsaka pag may mga tulo yung bahay, may mga leak, I mean. So yung amoy ba nung kulob ng bahay, lalo na pag walang nakatira. So syempre iba po yung magiging amoy po. So hindi naman sa pagiging maselan ha, very particular talaga ako sa amoy ng bahay. Gusto ko kapag nilinisan namin, so sobrang bango, tsaka amoy talagang fresh. Fresh, gulay, gulay lang naman po yun. Excuse for my term. So yun nga, so mas maganda na malinis yung bahay. And ayan po, since binaha po yung mga sofa, dinip-clean po namin ng bonggang-bongga. And yun nga, ito, kasama din naman po yung decluttering sa bahay. Ang hindi naman po talaga kasama sa pag-cleaning po namin, syempre yung mga paglalaban ng mga blankets, kasi nakakaubos po yun ng oras. So hindi naman po kasi kami per hour, so hindi kami uuwi hanggang hindi malinis yung bahay nyo. Kaya wag po kayo mag-alala, hindi po bantayan yung aming mga staff. So yan, inaayos pa yung loob ng cabinet ng aming clients extra mile. Sabi ko, yan ang kare din yan. Ang importante, yung malinisan yung bahay, mawala yung amoy kulob, at the same time kasi may baby po. So sabi ko sa kanila, so kailangan ma-steam yung mga kama, tsaka yung mga blinds. And talagang gusto ko mawala talaga yung amoy kulob sa bahay kapag naglilinis kami. Kasi doon mo malalaman kapag yung nga nalinisan ng maayos yung inyong bahay, kapag wala na talaga yung mga amoy. So since old house to, so kailangan na talaga siyang i-maintain ng cleaning para hindi siya mag-amoy kulob at saka po yung mga gamit talaga. Kasi ano na siya, kumbaga parang old house na siya pero na-maintain. So kailangan talaga na i-check lagi at malinisan yung bahay nyo para hindi po siya ma-depreciate. So yun po, kaunting deep clean ang ginawa pero sobrang brown na kagad yung tubig. So hindi naman dahil sa bahayon, doon siya galing sa syempre yung dumi ba, yung alikabok kasi hindi naman nadi-deep clean siya. Kumbaga nalilinisan yung sofa pero hindi siya talaga na-extract yung mga dumi. Yung process po namin sa pag-deep clean, gumagamit po kami ng UV vacuum so na kumbaga na-extract yung alikabok hanggang gitna po ng foam. Tapos sina-shampoo po. Tapos pagkatapos i-shampoo, so babanawan talagang kailangan talaga extract siya using our deep cleaning na nozzle ng vacuum po namin. Tapos yun po kapag nahigop na po yung mga dumi, so ini-steam po namin para make sure na kung may mga surot, yung mga ganun po, kailangan po talaga siyang mategi. Kaya gumagamit po kami ng mga steamers po. Sobrang init po nun, sabi sa kanila, wag nilang hawakan. So syempre, nandito kami sa Rosario, Cavite, hindi namin palalagpasin ng pagkakataon ng maulan at masarap mag-ulam ng mga ganito, mga dry fish. So sabi ko, dumaan muna tayo sa Pandawan, bumili kami ng pusit at saka ng danggit. Tapos tuyo, syempre, pamigay sa mga staff namin para, alam mo, patawid gutom ba. So natapos siguro sila ng mga 5 or 6. So yun, mga 5. So ayan na, ito na yung after. So ang laki na ng pagbabago, sobrang happy po yung client namin. So makita niyo naman po yung video ko before. So ito na po yung after. So sobrang happy lang si client. Kumbaga yun lang po yung aming fulfillment after cleaning. Alam niyo yun, yung kahit pagod na pagod ka na sa buong araw na paglilinis, makita mo lang talaga yung happiness ng aming client. Talagang very happy na rin yung aming mga staff. Tapos yun nga, mabango na siya, nawala na yung amoy kulob. Pero meron pang konti, pero talagang kailangan nilang i-maintain yung bahay para mawala yung amoy kulob. Then yung mga molds, ayun, nawala na. So very particular ako kanina sa mga dumi na dapat nilang make sure na malinis. So nawala na talaga yung mga molds. So happy yung client namin and happy din kami.